How many of us po ay familiar ni Paul Washer? Isa po siyang pastor sa Amerika. And if you have seen, kahit yung mga short clips niya po, you will notice na sobrang tapang niya po mag-preach. And sobrang straight to the point, sobrang direct to the point. Meron pong preaching po na pumapalakpak po yung mga tao dahil siguro na-encourage sila. At sinabi niya na, bakit kayo pumapalakpak? Kayo ang ibig kong sabihin, kayo ang tinutukoy ko dito. Nirebuke niya po, very bold yung words niya. And there's one preaching na sinabi niya po sa congregation niya, sabi niya po, preach the scriptures to your heart and stop letting your heart preach to yourself. And he was, I believe, speaking po about yung hearts natin. How, in our sinfulness, nagpapakunwari po ang mga hearts natin na siya ay leader natin. And we follow and we stumble and fall because our hearts are not a very good leader. Dahil sinful siya, the Bible calls it deceitful. And Paul Washer was talking about this. And yung very harsh word niya, yung very, very bold statement niya, sabi niya po in the next line, sabi niya, preach the scriptures to yourself and tell your heart to shut up. Sabi niya, preach the scriptures to yourself at patatamihikin nyo yung mga hearts nyo. Sobrang ingay, daming sinasabi ng hearts nyo. Do not let it preach to you. Preach the scriptures to yourself. Meron pong isang term din po, sentence that is very common and when we assess the church, when we assess our own lives, sabi po, the heart of the problem is the problem of the heart. Familiar po? The heart of the problem is the problem of the heart. Yung pinaka-problema po ng tao, ng church, ng bansa natin is the problem of the heart. At ito po yung problem ng heart natin. Jeremiah 17:9 says, it is deceitful. And I love saying this kasi totoo po siya na yung master deceiver, yung pinaka-master na deceiver, sino po? Si Satan. Yun po yung business niya ever since Genesis. Yun po yung ministry niya ever since the Garden of Eden. Mapaglinlang po si Satan. Master po siya doon. Pero kilala niyo po or alam niyo po ba kung sino po yung intern niya? Yung mga hearts natin. Second master deceiver yung hearts natin. Bible calls it desperately sick. May sakit po ang mga puso natin. And my question pa sa dulo nun, sa verse 9 ng Jeremiah 17, who can understand it? Walang makakaintindi sa hearts natin. Walang makaka-solve sa problem ng heart natin. Wala po ang dissect and para malaman bakit ito yung hearts natin. No one can understand it. It tells lies that we feed by sin, the world, and the devil. It tells lies. It tells us kung ano po yung opposite ng Bible. And the worst is that kung wala po si Kristo sa mga puso natin, our hearts are dead. Our hearts are spiritually dead. Hindi po siya tumitibok. If we are not believers, if the Spirit of God is not in us, patay po ang puso natin. But how come that we take so much time, we take so much effort in following our hearts? In fact, yun po yung kasabihan po ng mundo natin, na follow your heart. Sa mga movies, sa mga stories, follow your heart. Sundin nyo lang. Have the courage to follow your heart. Dapat maging matapang kayo to follow your heart. Na kahit na it's going against everything else, yun yung madalas po sa mga movies, na kahit na kasalanan siya, pero it feels right, follow mo yung heart mo.
We take so much time, we take so much effort in following our hearts over God. And we feed it what it wants. We please it. We live to please our hearts. We live to please ourselves. At nagiging master po siya sa buhay natin. Pero hindi po ito yung will ng Panginoon para sa inyo, mga kapatid. The will of God is not that we follow our hearts. The will of God for us is that we become a people who make God, who make Jesus the Lord and Master of our hearts. This is the will of God. If there's anything explicit po sa kung ano po ang kalooban ng Diyos para sa inyo, ito po yun. Na si Jesus Christ ang magiging sentro ng puso nyo. Na si Jesus Christ ang magiging tagapaghari po ng puso at buhay nyo. Na si Jesus Christ ang magiging master. At tayo po ay magiging tagapagsunod sa Kanya. Ito yung will ng Panginoon para sa buhay nyo. That you will live a life that glorifies God. But the question is, tulad po ng question ni Apostle Paul sa Romans 7, who will save us from this body of death? Pwede ko pong i-rephrase, who will save us from this wicked heart? Who will save us from this deceitful, this intern ni Satan, na master deceiver? Who will save us from this heart na punong-puno sa kasalanan? This heart na kahit gumagawa tayo ng mabuti, mayroon po siyang motive, meron po siyang bahid ng kasalanan. Who will save us from this heart na sobrang wicked, desperately sick? Sagot po ni Apostle Paul, si Jesus Christ. Thanks be to God, sabi niya sa Romans chapter 7. Thanks be to God through Jesus Christ because we have victory over our hearts in Jesus Christ. No one can beat our hearts. We cannot beat our hearts. Kasi nga, master deceiver siya. Second in command po siya ni Satan. But Jesus can. And we will see sa next 4 verses po, nung itong binasa po natin, yung contrast between the flesh and the spirit. We will see the war that the flesh or our hearts have with the Spirit of God. And these verses will not show us kung yung isa po, yung isang side, isang Christian na carnal. I don't even believe sa term po na yan, no? Na may worldly na Christian. Kung worldly po siya, baka hindi siya Christian. So hindi po ito yung tinutukoy na sa flesh side, yung carnal na Christian. Sa next side, sa other side is yung mature and very Christ-like na Christian. No, hindi po yun yung tinutukoy dito. Ang difference, ang contrast, ang kaibahan po na makikita natin dito with the flesh and the spirit is between a spiritually dead heart and a heart that has been made born again in the Lord. Kasi wala pong neutral ground po eh. Hindi po pwede na tayo, sinasabi nyo na Christian kayo, pero worldly ang pamumuhay nyo, baka hindi pa Christian. Ang isang Christian po ay meron pong mga results, meron pong mga fruits. Tulad po ng isang halaman or isang puno. Pag nagtanim po kayo ng apple, hindi pwede na yung apple mamumunga po ng mangga. Pero madalas po, ganun po eh. When we say Christian ako, nag-church ako, but then yung fruits nyo, walang evidence, walang proof, walang follow-through sa sinasabi nyo po. But we will see here that, again, yung power ng Word of God, it is powerful over our hearts, over our flesh, over sin and death, even over the master deceiver himself, Satan. At yan po yung topic natin this morning, the gospel's power versus our hearts. The gospel's power versus our hearts. And we will see 3 things po
sa umagang ito. And allow me to go to verse 5 again. At let's go to our Bibles once again at tingnan po natin yung verse 5. Ito po ay continuation sa verses 1 to 4, obviously, where we discover na now no condemnation. Wala nang makakakondema sa atin because of Jesus Christ. And we talked about the law, yung inability natin to obey the law, hindi natin kaya sundin. And because of that, tayo ay spiritually dead, but God saves us in Jesus Christ. And sa dulo po ng 4, or sa verse 4 mismo, sinabi niya po na the righteous requirement of the law, yung requirement ng Panginoon, which is holy lives, ay na-fulfill sa atin in Jesus Christ. And we discussed about justification. It's just as if we never sinned, may clean slate tayo, pero also just as if we perfect the law. So may clean slate at perfect record ang isang Christian. And because of that, we are justified. Pero hindi lang hanggang justification ang isang Christian. Hindi lang hanggang status lang ang isang Christian. Sabi po sa dulo ng verse 4, they who walk according to the flesh. So may requirement po, or we also discussed na may new relationship na po ang Christian sa law of God. Dati po sobrang bigat, burdensome. But this time, na nakay Kristo na siya, he desires to obey the law of God by His grace. And so, the next verses will follow after that, no? After that thought, that we should walk, the righteous requirement of the law is fulfilled in those who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. Paul then defines or gives a contrast. Sino yung nasa flesh, sino yung nasa spirit? Ano yung pamumuhay ng nasa flesh? Ano yung pamumuhay ng nasa spirit? So there's a stark contrast. And we will see in verse 5, sabi po, for those who live according to the flesh, what happens? Ano po ang situation? They set their minds on the things of the flesh. So I think common sense po, no? Dahil nasa flesh sila, their hearts, when the Bible says minds, the same word po siya sa heart. So, don't mind me mixing those two, parehas lang po yan. But those who live according to the flesh, yung pamumuhay nila is fleshly, is sinful, is worldly, dahil po yung hearts nila is set on the things of the flesh. Nakatingin, nakahook, naka-anchor po yung mga hearts nila, nakabound po yung mga hearts nila sa sin. And this is talking about, again, not carnal Christians, but those who are unbelieving, those who are unregenerate, yung mga walang Kristo sa buhay nila. And they live according to the flesh kasi yun po yung laman ng puso nila. Yun po yung laman ng puso nila. Yun po laman ng mga kaisipan nila. They live accordingly dahil yun po yung pinupuno nila sa mga buhay nila. And they're not just bound to the flesh. Hindi lang sila victims ng flesh, ng sin. Hindi lang tayo victims ng darkness na we can blame si Satan kasi or yung sin, si Adam kasi. But sabi po ng Bible, it is not just that we are bound, pero we desire, we want, we love the darkness. We love sin. Dati po, ano po ang relationship natin sa sin? Dati po yung wala pang Kristo sa buhay natin, wala tayong pake. Amen po ba? Pagdating sa sin, we don't care. Walang conviction po sa mga puso natin na kasalanan yan. When we say bad words, wala. For us, napaka-cool natin. When we do bad things, when we do sin against the Bible, wala tayong pake. Because our hearts are set on it. Our hearts are set on the things of the flesh and we love it. Okay para sa atin. Yung dati, yung mga chika, yung mga gossip, okay sa atin yun. Yung dati po, yung mga lustful thoughts, okay sa atin yun. Minsan nga po, yun yung definition ng pagiging lalaki. Dapat may lustful thoughts ka. Okay po para sa atin yun. We love the darkness. And this is what John chapter 3 verse 19 says, people love the darkness rather than the light
because their works were evil. Now the question is, ano po yung mga bagay ng laman, no? What are the things of the flesh na those who live according to the flesh set their hearts on? Allow me to read 2 verses to you na ito daw po, sabi ni Jesus, ang laman ng hearts natin. And this is where we set our minds on if we live according to the flesh. If wala pa tayong Panginoong Hesukristo sa buhay natin. Matthew 15, verse 19. It says here, for out of the heart, or out of the mind, come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false witness, and slander. And those who are unbelievers, kung wala po kayong Kristo sa buhay nyo, itong mga nilista, hindi po ito exhaustive na list, but these things na binanggit ni Jesus Christ are in your hearts. Now you say, murder, wala, hindi ko pa nagawa yan. Well, what does Jesus say? If may galit ka lang, murder na. Adultery, hindi ko pa nagawa. What does Jesus say? If may lustful thoughts ka lang, adultery na yan. And all of these things are in the hearts of those who are not in Christ Jesus. Galatians 5:19 also says, the deeds of the flesh are evident. Napakaklaro. And these are sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmities, strife, jealousy, outbursts of anger, selfish ambitions, dissensions or divisions, factions, envying, drunkenness, orgies, and things like these. Mas mahaba po yung lista ni Paul. But all of these, kung wala pong Kristo sa trono ng puso natin, sabi ni Jesus, yun po yung laman ng puso natin. Yun po yung laman ng mga tao na namumuhay po sa laman. Namumuhay po sa kasalanan. Namumuhay po sa worldliness. Itong sinasabi na they set their minds and their hearts on the things of sin, ito po yun. Evil thoughts, lustful thoughts, murder, anger, divisions, envying, and such things. On the other side, those who do live according to the Spirit of God, sila po yung mga believing and regenerate people. Sila po yung mga na-born again. They're no longer born of the flesh, but they're now born of the Spirit of God. Na-justify po sila, na-encounter po nila ang Panginoon in a real and personal way, na bago po, na-transform po yung anyo nila by the power of God. They live according to the Spirit because tinanggal po ni Jesus Christ. Yung naka-anchor po na hearts nila, nung nasa flesh pa sila, on the things of the flesh, kinuha po yan ni Jesus Christ. Ni-redeem po. Binili po ni Jesus Christ yung mga hearts natin. And this time, the Bible says na our hearts, our minds are set now on the things of the Spirit. So those who live according to the Spirit, those who live according to the Word of God, it is because na yung laman ng hearts nila is the Word of God. Because yung pinupuno nila sa buhay nila, yung pinapakinggan nila, yung tinitingnan nila is the things of God, the things of the Spirit, the Word of God. And they desire, they are made new in God. Yung desires po nila ay nababago po, na-transform. Yung dati po, desire, okay po tayo sa sin, pwede po sa atin, yung gossip, wala tayong pake. Ngayon po, may new relationship na po tayo sa sin. And we love the things of God and we hate the things of the flesh. We desire to do things of God. We now desire na si God po ang masunod kung ano po yung gusto niya para sa buhay natin. Now, what are the things of the Spirit? Galatians 5:22. And I pray na i-memorize natin ito.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. This is the whole package po. Notice na fruit, hindi fruits. Kasi isang package po siya na binigay po ng Diyos sa lahat ng nananampalataya kay Kristo. This is not even something that we work for. Yes, kailangan po mag-grow tayo dito. But when we receive the Lord Jesus Christ, this seed of the fruit of the Spirit is planted in our hearts. And as we continue to love the things of God, continue to love His Word, continue to love His people, nag-grow po ang mga seeds na yon. What else? Ang encouragement po ni Paul sa Colossians, sabi niya po, set your mind on the things above, on the heavenly things. Nakatutok po ba yung hearts natin sa Panginoon? Nakatingin po ba yung mga puso natin sa heaven, sa heavenly things, and not on the things on earth? Also, Colossians 3:16 says, let the word of Christ dwell in you richly. So, which one, alin po dito ang nag-describe po sa buhay niyo? Which one marks your life? When we assess our lives, ano po ang status ng heart natin? Are we the one who walk in the flesh dahil yung hearts natin are set on the things of the flesh? At evident po, we do not have to think hard and deep kung tayo ay nasa flesh. Kasi out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano po ang laman ng puso natin, lalabas at lalabas po yun. But at the same time, if yung laman po ng puso natin ay yung mga bagay patungkol sa Diyos, yung Word of God na sinasabi din ng Psalm 19 na I will hide each word in my heart that I may not sin against you. Lalabas din po ang fruits nun. Which one describes our life today, brethren? Are we of the flesh or of the Spirit? Verse 6 po. It says, for to set the mind on the flesh is death. Another contrast. But to set the mind on the Spirit is life and peace. So, ang lahat po na nasa flesh pa, nasa sin pa, ang lahat po na wala pang Kristo sa buhay nila, they are leading themselves to death. And we discussed this, kung ano pong klaseng death ito. Death means separation from God. Death means disconnected kayo sa Panginoon. Death means walang any kind of relationship ang tao na nasa flesh pa, nasa world, nasa sin pa, wala po silang connection sa Panginoon. Yes, they can say things about God. Kasi ang dami na po, ang dami na pong access to the information about God, about Jesus Christ. Pwede pong ganun. Pwede pong, ang dami nilang alam sa hearts of God, sa things of God, sa Word of God. But their hearts are disconnected sa Panginoon. Yun po yung ibig sabihin ng death. They're separated from His goodness, from the love of God, from the presence of God. Pwede po silang mag-pray. Marunong po ang lahat na mag-pray. Pero nakakarating ba sa Panginoon mismo yung prayer nila? So because they are dead, dead things do not belong to God. Dead people do not belong to God. At ito po yung mga verses na babasahin natin. 1 Corinthians 6:9 says, or do you not know that the unrighteous or the dead, the spiritually dead, will not inherit the kingdom of God? Wala po silang any place, hindi po sila kabilang sa kaharian ng Diyos. They do not belong to God. They do not belong to anything, anything of God. Disconnected, separate po sila. In the same book,
Paul would say sa chapter 15, verse 50, "Now I say this, brethren, flesh and blood, those who are in sin, those who are following their hearts are their masters, cannot inherit the kingdom of God." Wala po silang pwesto sa kaharian ng Diyos. Sa pamilya ng Diyos, hindi po sila kabilang because they are dead. They are spiritually dead because of sin. Not just yung sin na nagawa nila, but because of the sin na naka-inherit sa kanila. It is in their nature, it is in their blood, it is in their veins. Therefore, they do not belong to God. But the opposite, sabi po, those whose hearts are set on the Spirit, yung mga puso nila na kay Kristo, si Kristo po ang naghari, ini-indwell po sila ng Holy Spirit dahil sa faith nila in Christ. Ano po ang sinabi ng Bible? Sa verse 6 po, "So yung flesh is death, but to set the mind," or those whose minds and hearts are set on the Spirit, ano po ang natatanggap nila? Sa verse 6, life and peace. Stark contrast ng death. They receive life and peace. They are led to life and peace. What does this life mean? Ito po yung sinabi ni Jesus Christ. Yung promise niya po sa John 10 verse 10. Sabi niya po, the thief, which obviously is the enemy, si Satan, comes only to steal, kill, and destroy. But I, Jesus Christ, came that they may have life and have it abundantly. Now many use this verse for the wrong reasons and for the wrong motives. Ang gusto po nilang yung pag-interpret po nila dito is that if you are in Christ, abundant yung material blessings, abundant yung financial blessings, abundant yung health na blessings, hindi ka magkakasakit, hindi ka magkakautang, yung bank account mo ay lalaki at lalaki. Pero hindi po yun yung ibig sabihin dito. The life that Jesus talks about here, the abundant life, is life in God, life with God, yung eternal life. He says also in John 6:63, si Jesus po ito, sinabi niya po, "It is the Spirit who gives life, and the flesh is no help at all." The flesh, our hearts, they do not help us in our growth. If we want to grow in the Lord, or if we want to have life in God, with God, wala pong silbi ang mga hearts natin, ang flesh natin. It will lead us to death if we follow it. If we follow the pleasures of our flesh and our hearts, it will lead us to death, separation from God. I mean, may glimpse po tayo, no? Kung ano yung separation, ano yung feeling ng, diba? Minsan, we pray na, "Lord, ba't ang layo mo?" Well, we feel that. Nararamdaman po natin yan, especially pag mga times of sorrow, or naghihirap po tayo. We say, "Lord, ang layo mo naman." But imagine for those who live according to the flesh, eternal po ang separation. At hindi lang po ito feeling lang. This will be real, that God will be separated from them. No help po ang flesh. Hindi po makatulong sa atin ang flesh. But the words, continuing on sa John 6:63, the words I have spoken to you are spirit and life. And lastly po, John 17:3, another verse that Jesus would say, and dinify niya po dito kung ano po ang life. For those who set their minds on the Spirit, for those na transform, na bigyan ng new heart, si Kristo ang naghari sa puso nila, this is what life is. John 17:3, this is eternal life, not the streets of gold, not the pleasures and joy forevermore, not the mansions, but this is eternal life,
that they know you. They know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. So life is knowing God. Kilala niyo po ba si God? Kilala niyo po ba si Jesus Christ? May relasyon po ba kayo kay Jesus Christ? And we should not just ask kung kilala po ba natin si Jesus. The question also is, si Jesus ba? Kilala po ba kayo ni Jesus Christ? Because what would happen if one-sided lang pala na relationship, kasi wala talagang relationship, kasi yung sa atin lang prayer para sa blessing, para makatanggap tayo ng good things, or iba yung motive natin, or we don't seek God at all, and we think na okay, kasi nasa church ako, nasa ministry ako, may relationship ako kay Jesus Christ. But the question in the end, when we meet Jesus Christ, na sinabi po sa Matthew, na many will call upon Him, Lord, Lord. Kilala kita, Lord. You are Jesus Christ. And we did all these things for you. Nag-ministry kami, Lord God. Pero ano ang sagot ni Jesus Christ? Hindi kita kilala. Kasi ang relationship, as we see it sa earthly relationship, di ba, hindi po pwede one-sided. Di ba, ang ano yan, nasa camp sawi tayo niyan pag one-sided yung relationship, di ba? May mga, I enjoy, by the way, praise God po, sa every Thursday, nagmi-meet kami sa mga young men. Meron pong dalawa na yung priority nila na prayer ngayon is partner in life. So, medyo sila ngayon. But, di ba, pag one-sided, parang ang labo, di ba? Di ba, pag may katawag po tayo, hindi tayo nag-hello or dami na nating sinasabi, pero pala, yung dial tone pala, tut, tut, di ba? Ganun po, when we are in the flesh, when our hearts are not in Christ, hindi si Christ ang naghari po sa buhay natin, we are separated from God. But the life that God gives is knowing Him and God knowing you. Two-sided na relationship. Reciprocal na relationship. You're growing in Him. You're knowing Him. You're loving Him. The things of Him. You're loving His people as well. Ito po yung life na tinutukoy po dito. It is walking with God. Friendship with God. Relationship with God. We receive life and also peace. Now, ang peace po dito, hindi po yung Philippians 4:7 na the peace that passes all understanding. But this means, itong peace po na ito ay yung truce, yung ceasefire po. The peace that is with God, that we find in Christ Jesus. Ito po yung peace because na justified na po tayo, because of the cross of Jesus Christ, na nasatisfy po yung wrath, yung pamantayan ng Diyos, yung holy judgment niya for sin. The wages of sin is death. Jesus Christ took all that on the cross for us. Siya po ang naging substitute sa atin. Siya po ang naging perfect sacrifice for those who believe in Him. There is no more war with God because of sin, but there is peace. There's friendship with God. Hindi po ito yung sinasabi na peace or na, yung ceasefire na sobrang labo sa US and Iran na war ngayon. Ang daming beses sinasabi, ceasefire muna, pero meron pa rin nagbobomba. Malabo po. Pero itong peace na matatanggap natin in Christ, wala na pong lulusot na judgment dito. In fact, ito nga po sa verse 1, di ba? There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. So when we were unbelievers, nung nasa flesh pa tayo, we were enemies with God. We were enemies with God because of our sin. But in Christ,
in Christ Jesus, when we believe, when we make Him our Lord and Savior, we become friends and ultimately children of God. This is the peace that we have. This is the life that we have. The relationship, the walking with God. And if you are in the Spirit, if you are a genuine believer, meron po kayo nito. Meron po kayong buhay at kapayapaan. This is yours in Christ Jesus. At ito po yung direction ng puso natin. But we have to ask ourselves, do you have life and peace with God? Ito po ba yung direction ng buhay nyo, ng hearts nyo? Is it walking with God, walking in God, life with God, life in God? Or ang direction po ba ay kamatayan, eternal separation from God? Verse 7 po, it says, for the mind or the heart that is set on the flesh is hostile to God. It is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. And verse 8 says, those who are in the flesh cannot please God. So ito po yung nakikita natin na who our master is. When we are in the flesh, we cannot and do not please God. When we are in sin, wala pang Kristo sa buhay natin, yung master po natin is our hearts. Yung nasusunod po sa buhay natin is our hearts, is the devil, is the world, and not God. Those whose heart are set on the flesh are hostile. Tulad po ng pagiging hostile ni Iran at ni US. There's no friendship. Wala pong barkadahan. May hatred po ang isa't isa. Ganun po ang unbeliever. They are enemy. They are rebellious towards God. And when you are an unbeliever, you are not in a passive and neutral position. When you are an unbeliever, and siguro you think na you're okay kasi gumagawa naman ako ng mabuti, nag-attend naman ako ng church, nagpe-pray naman ako. But if wala po kayong Kristo sa buhay niyo, kung wala kayong pananampalataya kay Kristo, you are an enemy of God. A person is either in friendship with God or an enemy of God. Dalawa lang po ang pagpipilian natin. Dalawa lang po ang patutunguhan natin. There's no neutral ground. It is either we're friends with God, may kapayapaan tayo, may ceasefire tayo with God dahil na-satisfy yung wrath niya because of what Christ has done, or we're living a life of rebellion unto the Lord. Hostile po ang tao na nasa kasalanan. Hostile sa Panginoon. Enemy siya. And define po dito that he is hostile to God, verse 7, because for it does not submit to God's law. So, last Sunday po, we discussed yung inability na hindi natin kaya. But notice here, it does not just say na hindi natin kaya, na wala tayong kakayahan to obey the law of God. But it says here that we do not want to obey the law of God. Ayaw po natin na sumunod sa kautusan ng Diyos. We do not submit to Him, to His authority over our lives. We do not submit to His Word. Ayaw po natin pakinggan yung Word of God. Ayaw po nating basahin kasi alam natin na
babaguhin niya po ang direksyon ng buhay natin. We do not want anything of God. Hindi tayo nag-attend ng church because puro na lang God. It's not just that we're unable, but that we do not want. We're not just unable, but we're unwilling to obey and follow God. Walang desire po sa buhay natin to follow God. Wala pong kapangyarihan in our hearts to follow God. What we want is to follow our hearts. What we want is to please our hearts. Kung ano ang sinasabi ng laman, yan ang gusto natin. And we follow it with all of our heart, mind, soul, and strength. We follow our hearts. We follow the world. We follow what makes us happy. We follow what satisfies us. But all of that is sin. All of that is hostile. All of that is the work of the enemy of God. And dahil po sa unwillingness and inability natin, this is the ultimate conclusion. We cannot please God. No matter how much one prays, lakasan ng prayer, damihan ng words, taasan yung prayer, no matter how good we live a life, may listahan tayo sa mga mabubuting gawa natin. No matter the church affiliation, no matter the church attendance, kung wala po si Kristo sa buhay nyo, if He is not born again of the Spirit, not living according to the Spirit, kung yung puso at kaisipan niya ay nakatuon sa kasalanan, no matter what religion he does, no matter how religious he is, he cannot please God. Hindi natutuwa ang Panginoon. So the question today is, which side are we? Are we of the flesh or of the Spirit? Are we an enemy or a friend of God? Is He your master? Or is it our hearts na ang nasusunod sa buhay natin? Now, how does one go from being in the flesh to being in the Spirit? Paano po tayo maliligtas sa mga puso natin? Sa domain ng darkness, sa kingdom ng darkness, kung saan tayo nakapreso. How do we go from being an enemy of God to a friend of God? Brothers and sisters, it takes the power and the miracle of the gospel of the Lord Jesus Christ. Ito lang po, ang gospel power, ang life, death, resurrection ni Jesus Christ lang po, ang makakalaya sa atin from sin. Whom the Son sets free, He is free indeed. When Jesus Christ sets you free by your faith, there is peace with God. By faith, by grace through faith, there is freedom in God. By grace through faith, there is life in God. When you encounter, when you know the love of God, you are transformed. And when the power of God, when the love of God runs over you, you are changed, you are transformed, you are renewed. When the power of God runs over you, your hearts transfer from the kingdom of darkness into His marvelous light. It is the power of God that changes our hearts, that changes our position, our status in life. It changes the status of our hearts. Ngayon, hindi na po in the flesh, but in the Spirit of God, in Jesus, loving God. It changes the direction of our hearts. Nga dati, ang patutungan natin, ang destiny natin is death, eternal separation, ultimately realized in hell. Ngayon po in Jesus Christ, we have life and peace with God. We enjoy eternal life today and ultimately in heaven. Because of the power of God, it changes the master of our hearts. We no longer follow our hearts, but we kill it
every day. And we say, Lord, let your will be done in my life, in my marriage, in my business, in all aspects of my life. And this is yung prayer ko po para sa atin. I pray that the power of the gospel, madaganan kayo lahat. That God would just run over your life. And hindi pwede na walang pagbabago. Just like, for example, kung nasa EDSA kayo, nagmamaneho kayo, and nadaganan kayo ng 10-wheeler truck, hindi pwede na bigla kayong sumulpot. Sorry, late ako, daganan ako. Hindi pwedeng ganun. Naturally, either patay tayo, or critical tayo sa hospital. It will change our life. Ganon din po ang power ng gospel ni Jesus Christ. If you are not changed, if the state of your heart is not changed, the direction of your heart is not changed, the master of your heart is not changed, hindi pa kayo naka-encounter sa gospel. But I pray that as the word was preached, the power of God would run over your life. And we will preach the gospel to ourselves and tell our hearts to shut up. Let's pray. Father, thank you for your word. Thank you, God, for Romans chapter 8. And nasa few verses pa lang po ang napag-aralan po namin. Pero, Lord, thank you for revealing what it is, who we are, the state of our hearts without you, Lord, that we are enemies, we are hostile, we are dead spiritually, Lord. There's no relationship to God whatsoever, Lord God. But who will save us, Lord, from this state that we are in? Who will save us from this wicked, desperately sick, and deceiving heart that we have inside of us? Jesus Christ. Kaya po, naparito po si Jesus Christ. Yan po ang purpose niya, para palayain ang lahat ng mananampalataya sa Kanya. At magiging malaya po tayo from sin, from Satan, from darkness, from the chains of evil, and we will indeed be free. Free not to sin, not to do things our own way dahil may ticket na tayo to heaven. But we are free to be in the light, to be in relationship with the God of the universe, to have life and peace, to be in the Spirit, to set our minds on the Spirit, Lord. Help us, God. Help us to preach the gospel to ourselves and not let our hearts preach to us. Hindi po masunod ang flesh, ang hearts sa mga buhay namin. But just like one pastor said, that the Christian life is 1,000 little deaths every day. And this is what you call us to do. To deny ourselves, to deny our hearts, to deny the flesh, to discipline our bodies, to take up our cross and follow Jesus Christ. And Lord, thank you for the power of the gospel. It is not by our works na mabago kami. We have no power to change ourselves, to change our desires, to change our appetites, to change kung ano yung gusto natin, Lord God. You and you alone, what Christ has done, His life, death, and resurrection, the power of the gospel, the power of the Spirit of God that raised Jesus Christ from the dead, is the only one who can raise us up from the dead, na dati pong eternally separated from God. In Christ, ngayon po, ay may relasyon na po sa Panginoon. Lord, thank you for your word. Thank you for this time. And may you and you alone be glorified sa mga buhay namin, sa buhay ng iglesia. And for those, Lord, na hindi pa naka-encounter sa gospel mo, sa pag-ibig mo, sa presensya, sa kaluwalhatian mo, Lord, daganan niyo po sila.
and change their lives, change their hearts. Yung status ng heart nila, yung direksyon ng heart nila, yung master ng heart nila. Kayo po ang magiging hari ng buhay namin lahat, Panginoon. Thank you, Lord. Bless your people. Provide for your people, Lord. Sa lahat ng may sakit, Lord. Kayo po ang mag-provide ng kagalingan, O Lord God. Sa mga spiritually nag-struggle, Lord, tulungan niyo po sila. Sa mga marriages na nag-struggle, tulungan niyo po sila. Sa mga families na nag-struggle, Lord, whatever it is, tulungan niyo po sila, Panginoon. And may Jesus Christ be the center of everything, all aspects of our lives. Kayo po ang aming Diyos, ang aming Master. Kayo po ang masunod sa buhay namin. Let your will be done, not ours, Lord. Let your will be done in our lives. Salamat, Panginoon. We give you glory and praise. In Jesus' name, amen.